So, bukas pag-aaralin natin yung kung paano kinukuha yung defensive rating at saka offensive rating sa basketball. Yung sa player lang, hindi na natin kukunin yung sa team. Tingnan lang natin kasi sabi nila kapag ka masipag at magaling kang dumepensa kahit sa ang team, may pwesto ka o may spot ka sa isang roster kung masipag at magaling kang dumepensa. Well, tingnan natin yung ng defensive rating. O pag-aaralan natin yung components ng formula niya bukas, no? Kasi offensive and defensive rating, ibig sabihin gaano kakagaling sa offense, scoring, assist, no? Scoring and assist, no? Tsaka offensive rebounds. Sa ano naman, sa defensive rating naman, steals, blocks, defensive rebounds, at saka kung gaano kung efficient ka ba sa defense, kung less ba yung fouls mo. Less yung fouls mo at saka kung magaling ka bang kumuha ng offensive foul o ng charging, isama na natin yun. Kasi hindi naman pwedeng talong ka ng talon, di ba? Minsan kailangan mo rin kumuha ng charge. So yun ang pag-aaralan natin. Meron na akong nakita rito sa Wikipedia. Pag-aaralan lang natin yung components ng formula nun. Siguro habang nag-aantay tayo bago tayo kumain o bago mag-alas 12. No, kasi doon mo makikita Yun din siguro tinitignan ng mga GMs dito sa PBA tsaka sa MPBL. Yung mga tinitingnan offensive rating, defensive rating ng player. Yun yung mga advanced analytics na tinitingnan ng mga scout, lalo na yung sa rookie. Yung sa mga rookie kaya nga may rookie combine kasi masisilip nila plus yung advanced metrics o yung advanced analytics nung rookie na kukunin nila. Yun siguro ginagamit nilang isa sa mga tinitingnan nila. Aside from yung player efficiency rating tsaka value over replacement. So, yun lang.